Amen. Let us pray. Heavenly Father, thank you, God, for bringing us tonight in this place to hear your word, to praise to you, Panginoon, to sing praises, O God, to you. Salamat sa opportunity na ito, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay makapakinig ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin na kayo po yung mangunguna, O Diyos. Kayo po yung magsasalita, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O God. At kulang po ako, O Diyos, sa kaalaman, pero ako po'y nananangan ang banal niyo pong Espiritu ang siyang magpapaliwanag sa aming kalagitnaan, O God. Mapapurihan ka, madakila ka, O Diyos, sa gabi na ito. To you be the glory, O God, in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, ito po sa bawat isa, at every time po na ako po ay tatayo, for you who are nag-preach, makaka-relate po kayo sa akin. Every time na ako po ay tumatayo dito, ako po ay kinakabahan sapagkat ang mga salita po ito na ating pong maririnig ay hindi po mula sa akin, kundi mula po sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. So for many Saturdays, tinatakel po natin, pinag-aaralan po natin yung book ng Corinthians. And this book was written for the Corinthian church. Mga Christians po yung recipient nito. Na kung makikita po natin ay punong-puno po sila ng problema. At ito po yung kanilang tinatanong, di ba, kay Paul. Gusto po nilang matuto mula po dito po sa apostle na ito na si Paul. At Sister May Grace and even Sister Demi ay ginamit po ng Lord, di ba, upang ibigay sa atin yung mga mahalagang paksa patungkol po sa kanila pong problema, yung tungkol po sa pag-aasawa. Diba? Yung tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa mga problema po nila, tungkol sa mga napangasawa nila, diba? May mga nakapag-asawa ng unbeliever, ano bang gagawin sa unbeliever na ito na kanilang napangasawa? Kasi ang sabi ng mga Hudyo, kailangan tuliin, diba? Kailangan magpa-under sila doon sa mga kautusan, di ba, ng mga Hudyo. Sabi naman ng mga Hentil, di ba, o yung mga Corinthians na ito, na sabi nila hindi na kailangang tuliin, di ba? Ang dami nilang mga problema. Hindi na kailangang hiwalayan or hiwalayan man yung unbeliever na asawa. So, ganun po yung tinatakel po nila. At kung tayo po sa mga gabi po na ito, mga kapatid, ay naghihintay ng mga theological things regarding these things, wala po ito, maybe later, sa ating pong mga pag-aaralan. Kasi it's just a practical lessons yung ating pong matutunghayan sa gabi po na ito. So it is very clear, mga kapatid, that marriage is not bad. Di ba? Ang pag-aasawa ay hindi po bad. Isa po itong napakalaking gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kayo po na mga may asawa, wag po kayong masyadong worried kasi yan po yung gift sa inyo ng Panginoon, In other side, yung singleness naman is also a gift. So, ito po ay nai-tackle natin from the past, na ito po ay kaloob din ng Panginoon. Hindi dahil sa pangit siya, kaya hindi siya nakapag-asawa. Kasi minsan ganun yung, ano problema sa'yo ba? Parang may problema yung mga single, Bakit hindi ka pa nag-aasawa? Maganda ka naman, may pinag-aralan, di ba? May mga ganun na instances na naririnig po natin. And sometimes we pressure those single people, di ba, to go into the relationship. Di ba? Kasi parang
walang mag-aalaga sa'yo, sige ka, pagtanda mo, di ba? And sometimes we question, di ba bakit anong problema nito? May problema ba ito sa personality? Di ba kung lalaki siya, ano bang gusto nito? Babae ba o lalaki? Di ba? Or kung babae naman, ano bang gusto nito? Lalaki ba o babae? Sometimes we are thinking that way. Di ba? For those single people, no? At sinasabi po sa atin, pinapaliwanag po sa atin ni Paul dito, that whether you are married or you are single, it is both a gift from God, and it's not bad to be married. Ewan ko lang sa inyo, kung anong problema nyo sa inyong marriage life, di ba? But it's not also, in the same side, it's not also bad to be single. At ito po, ang nakakatuwa sa Panginoon, He addresses every issues. Diba? Sa Bible, in-address niya. Kasi, minsan, sa mga churches, diba, may mga family day. Sometimes, tayong mga single, sino ba sa inyo mga single pa? Sino single sa inyo? Huwag kayong mahihiya. No? Huwag kayong mahihiya, maybe. No? Yung mga may asawa na single na. Diba? Meron ganon, no? May mga asawa na single na. So, do not worry, mga kapatid, no? Maybe, I don't know the gift of God to us, kung ano po yung gift sa atin ng Panginoon. Pero katulad ng nai-preach po ni Sister May Grace the last time, manatili ka sa kung saan ka tinawag ng Panginoon. Kasi ang sinasabi ng mga Hudyo, kailangan nilang mag-asawa. Di ba? Para sila ay matanggap kasi yun naman talaga ang purpose ng Panginoon. Sinasabi naman ng mga hentil, hindi kasi napaka-problematic ng buhay may asawa. At yun po yung itatakel po natin sa gabi po na ito, no? At i-address po sa atin yung bagay na ito, no? At hindi po natin masisi, di ba? Yung mundong kinagagalawan po natin, di ba? For us parents, sa ating pong mga parents na may mga dalaga na o may mga binata ng mga anak, minsan sinasabi natin, di ba na, uy, huwag ka munang mag-aasawa. Di ba, mag-aral ka muna, tulungan mo muna si Tuto. Di ba? Tulungan mo muna si Nene. Di ba, may mga gano'n. O kaya, pag medyo nagkaedad naman na, nasa 30 na, nasa 40 na, uy, anong ginagawa mo? Di ba? Lumabas-labas ka naman, makipag-chat ka and everything. Sometimes we don't understand. We don't understand people, di ba? Kung ano po yung kanila pong sinasabi sa atin. And into the church, ito po ay lesson sa bawat isa po sa atin that we will always trust God, di ba? In everything that He do. Kung ano man po yung gift na ibinigay po sa atin ng Panginoon, it is a gift. Kung sinabi mong gift, di ba, hindi mo yun ini-expect. Di ba, yung gift na ibibigay sa'yo, pero makikita mo yon. Ikaw mismo makakakita kung ano yung gift na meron ka. Wala, kung ikaw ay single, wala ka bang desire, di ba, na mag-asawa? Or ikaw naman ay may asawa na, wag mong i-desire na maging single ka. Di ba, may mga ganun, marami pong mga may asawa na feeling nila single sila. Di ba, na wala silang inaalala kundi ang kanilang mga sarili. At ito po yung ating titignan ngayon, mga kapatid, sa verse 25 ng 1 Corinthians chapter 7, verse 25. Sabi dito, tungkol sa mga walang asawa at mga biyuda. Ano bang sabi doon? About the virgins. Pag sinabi mong virgins, whether na hindi pa siya nag-asawa or hindi pa siya wala pa siyang commitment, no? Hindi pa siya to make the word very clear. Hindi pa siya talaga nagkaroon, 'di ba, ng kanyang asawa, no? At sabi dito, tungkol din sa mga biyuda or yung mga namatay na yung kanilang partner. Ano yung gagawin? 'Di ba? Kasi ito ay problema doon sa church ng Corinth, no? At titingnan natin, mga kapatid, kasi napakayaman po ng chapter na ito, sapagkat makikita po natin
ang dahilan kung bakit sinasabi ni Pablo ang mga bagay na ito. Ano ba yung benepisyo ng pagiging single? Diba? Single naman tayo nung the last time, diba? Married. Married tayo. Ngayon naman, single yung ating pag-uusapan, no? Tayo na mga nasa Israel, diba? Alam po natin na, parang single ka, pero may family ka sa Pilipinas. Diba? Yung mga may asawa na may pamilya sa Pilipinas. Ang patungkol po sa message na ito ay tungkol sa mga virgins, tungkol sa mga walang asawa, at tungkol sa mga biyuda. No? Tungkol sino na po ang biyuda dito? Wala pa, no? Si Sister Magdalena lang yata yung biyuda. Yung mga walang asawa, may mga walang asawa naman na virgin, di ba? May mga virgin, yung mga walang asawa na hindi naman virgin, di ba? May mga ganon. Di ba? May mga ganon. Ano yun naman yung batas na sinasabi ng Bible patungkol sa kanila, yung mga nakipag-fornication, di ba? May kasalanan din, no? Yung mga tao po na gumagawa ng mga ganong mga bagay. Verse 25, sabi dito, chapter 7, verse 25, tungkol naman sa mga walang asawa, this is a continuation of chapter 7, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Sa mga virgin, sabi niya, I have no command from the Lord. Kasi sometimes si Paul, kinu-quote niya yung mga statements ni Jesus. 'Di ba? Sometimes naman hindi niya ito kinu-quote katulad ng ibang mapag-uusapan po natin dito. Pero sabi niya, tungkol sa mga virgins, I have no command from the Lord. Wala, hindi ako magko-quote mula sa statement ni Jesus. Pero sabi niya, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon, ngunit magbibigay ako ng aking opinyon. Sabi niya, bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. No? So walang batas, no? Alam mo yung pagiging single, ito lang yung estado ng buhay na kung saan walang hindi ka committed sa kahit na sino. 'Di ba? Meron kang yung sarili mo yung talagang hinuhold mo. 'Di ba? Tayo ng mga single, alam natin 'yon, no? We can buy anything we want, 'di ba? We can go to any places we want. 'Di ba? Unlike doon po sa mga married people, they need to consider everything. No, kaya nga may nangaririnig tayo, hindi ako makabili. 'Di ba? Ni bra nga, hindi ako makabili, ni ganito nga, hindi ako makabili kasi mag-tuition si ganito. Nag-uukay-ukay na lang ako o kaya yung kumukuha ako doon sa mga itinatapon. Kasi marami silang ikino-consider. Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, ay hindi po masama na kayo po ay nag-asawa. At hindi naman masama na kayo po ay single. Kasi ang sasabihin lang po sa atin dito ni Paul, na gamitin natin yung ating singleness for the meantime, kung hindi ito pinagkaloob sa atin ng Panginoon, or kung ipagkakalob niya, di ba, na tayo po ay makapag-asawa, gamitin natin for the meantime, di ba, yung ating singleness for the glory of God. Diba? For the glory of God. Sabi ito, ngunit magbibigay ako ng aking opinyon bilang isang taong dahil sa habag ng Diyos ay mapagkakatiwalaan. Ano ba yung mga opinyon na yon? No, sabi dito, verse 26, tignan natin, verse 26, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. No? So isa sa mga number one na benepisyo ng pagiging single, nakikita po natin dito, di ba mga kapatid, ay sa kadahilanan ng pressure, di ba? Sa kadahilanan ng matinding kahirapan sa kasalukuyan. Yung sinasabi po dito ni Paul, because of the present crisis. No, I think that it is good for you to remain as you are. Diba? To remain as you are. Kayo na mga balo, kayo na mga byuda, or kayo na mga may asawa, ito po yung advice
di ba, ni Paul. It is not a command, but it is an advice. Mabuti pa, sabi niya, na kayo ay, it is good for you to remain as you are. Ikaw ba ay balo? Di ba? Ikaw ba ay hiniwalayan? Manatili ka. Yan yung sinasabi ni Sister May Grace, di ba, the last time. Bakit? Kasi dahil sa present na crisis. No? Dahil sa present na crisis. And we can understand Paul sa sinasabi po niya na ito, sapagkat sa buhay po ni Pablo, mga kapatid, di ba? Even Jesus said it many years ago, di ba? Doon po sa kanyang mga disciples, that in this life you will suffer. You will suffer tribulation in my name. Di ba? Sabi niya, tayong mga Kristiyano, hindi lumalaki yung ating mundong kinagagalawan. Paliit ng paliit yung mundong kinagagalawan po natin. Persecution will come. And it started already. Diba? Persecution will come. Merong krisis ang pagiging Kristiyano. At pag sinabi ito ni Pablo, mga kapatid, you can understand kasi, diba, sa tuwing places na pinupuntahan niya, binubugbog siya, diba, ginugulpi siya, diba, pinagtatabuyan siya, pinupunta po siya sa jail, diba, nilalatigo po siya, and everything. So kung iisipin mo, kung si Pablo ay may asawa, di ba? Na ganito pala yung sitwasyon nakakaharapin ng isang Kristiyano. Ano yung mararamdaman ng kanyang pamilya? At kung kasama man niya yung kanyang family, nakakaawa naman yung mga bata. Di ba? Nakakaawa naman yung kanyang asawa. Kung siya ay mamamatay, di ba? Dahil sa persecution na nararanasan niya bilang isang Kristiyano, sabi niya, it is good for you to remain as you are. It is good for you to remain as you are. Kasi, di ba, ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Kung ikaw ay compromising, madali lang para sa iyo. Di ba? Kaya mas mabuti, nakita na ito ni Paul, na mangyayari ito sa buhay ng mga taga-Korinto. Kasi ilang years na lang, di ba, nung naging emperor itong si Nero, grabe po ang ginawa po niyang persecution sa buhay ng mga Kristiyano. At isa na ang Corinthians sa nakaranas ng suffering under Nero. Di ba? Alam mo yung ginawa niya sa mga Christians? Sinilaban niya, di ba? Ginawa niyang torch doon sa kanyang garden. Di ba? Pinaghahati niya yung mga katawan nila, pinakain sa leon, and everything. And the Corinthian church suffered. Ang isa sa mga leader po nila na si Erastus, makikita po natin yan, mababasa natin yan. Paul will tell things about him, ay nagsuffer under doon po sa persecution galing po ng emperor ng Roma, galing kay Nero, no? So sinasabi niya, mas mabuti na ikayo ay manatili sa inyong kalagayan, di ba? Kung kayo ay mga walang asawa, kung kayo ay byuda at walang asawa, sabi niya, manatili na lang kayo kasi mahirap. Alam mo, ang reason number one na reason or benefit ng pagiging single ay yung pressure kasi ng system ay hindi maganda at hindi mabuti para sa mga Kristiyano. Kayo mothers, did you ever think, di ba, na sa inyong mga anak, ano kayo yung mangyayari sa kanila? Ano kayo yung mangyayari sa kanila? No? Habang sila po ay lumalaki, kung inyo po silang tinuturuan ng tungkol po sa Panginoon, ituturo po natin na hindi po paganda ang buhay dito sa mundo. They will suffer persecution. No? So they will suffer persecution. Sabi niya, dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Manatili, no, sa kanyang kalagayan. Sabi niya, so anong gagawin namin? Maaring sabihin ng mga may asawa, so anong gagawin namin?
no? I-divorce na lang namin yung aming mga husband. I-divorce na lang namin yung aming mga wife. Kasi mas maganda pala yung single. Di ba? Maaring ganon yung sasabihin ng mga hearers nitong si Paul. Kaya sa verse 27, binakapan niya, sabi niya, ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Sabi niya, huwag kang makikipaghiwalay. Huwag kang makikipaghiwalay. No, that is your gift. Sabi niya, wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. So ito po yung sinasabi ko mga kapatid, whether you are married or whether you are single, di ba? Hindi tayo nagkakasala doon. It doesn't, wala itong connection sa spirituality. Di ba? Hindi dahil ikaw ay single ay mas spiritual ka kaysa doon sa married. Hindi naman dahil married ka ay mas spiritual ka kaysa doon sa single. Walang connection ito. Di ba? Walang connection ito sa ating spirituality, no? Walang connection. It is a gift for us to enjoy. Bakit na lang kasi hindi na lang bakit na lang nung nag-create si God, bakit hindi na lang puro lahat single? Di ba? Bakit kasi kailangan pang may married and everything? Alam mo, we need an example. Di ba? We need an example. Sinong mag-produce ng mga tao na magpupuri sa Panginoon without marriage? Di ba? Kaya nga may marriage, mga kapatid, kasi we are producing people for God. That is the purpose of marriage. We are producing people for God. Kung nagpo-produce ka ng isang bata na magiging kampon ng kadiliman, di ba? It will not be beneficial to you and it will not honor God. Kaya nga, kayo na mga parents, tayo na mga parents, binigyan tayo ng napakalaking responsibility. Tayo yung imahe. Kaya dapat mas maganda na ang tinitignan nating image ay ang image ng God. Yung image ni Jesus. Kasi tayo din, nagre-reflect din yung light sa pamamagitan po natin. No? Sa pamamagitan natin. Sabi dito, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. So sinasabi dito, ano man yung gift mo? Wala. Hindi tayo nagkakasala. Kung ikaw ay single at gusto mong mag-asawa, di ba? Na-reach ka doon sa age na kung saan gusto mong mag-asawa, walang kasalanan doon. It's good to be married. Pero kung ikaw naman ay wala talaga sa'yo hindi, may mga tao na gano'n, di ba? It is their gift. No, it is their gift, yung pagiging single. Hindi naman yung gagawin mong batas, di ba? May mga ganong relihiyon gagawing batas na hindi dapat mag-asawa. Di ba? Dapat yung mga naglilingkod sa church, dapat wala silang mga asawa. Di ba? May mga ganon, no? Katulad ng Roman Catholic, mga priest, hindi sila pwedeng mag-asawa. No? Kaya sabi kasi nila na mas bibigay nila, di ba, yung panahon nila sa Panginoon. So sinasabi dito ni Paul, hindi. Di ba? Whether you are married or you are single, hindi ka nagkakasala. You can be both people na gagamitin ng Panginoon, di ba, for His glory. No? Sabi dito, kung ikaw ay isang dalaga at mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit, ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito at yan ang nais kong maiwasan ninyo. Pangalawang reason, di ba, unang reason, yung benefit or reason of singleness or yung benefit ng pagiging single. Una, natakil natin dahil sa pressure ng mundo. Diba? Dahil sa present na crisis. Pangalawa naman, makikita natin dito yung problema ng flesh. Diba? Yung problema ng flesh. Kasi sabi dito, ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng kahirapan sa buhay na ito. Diba? Agree po ba kayo? Agree po ba kayo na sa mga mag-asawa, magdaranas kayo ng mga kahirapan sa buhay na ito? Bakit? Kasi magiging undivided yung Imbes na
ano lang, katawan mo lang yung pinapakain mo. Minsan tulong-tulong ka lang sa mga kapatid mo. But you need to prepare everything. Yung tuition, di ba? Yung bahay. Asawa mo wala pang trabaho, maasa sa'yo. Di ba? And everything. Napakahirap. Sinasabi po ito ni Pablo. Maraming mga mag-asawa nag-aaway sa lahat ng bagay. Wala tayong pera. Di ba? Minsan pag sumahod, kunyari, bibigay sa iyo yung lahat ng pera. Siyempre, ikaw na babae, babadgetin mo lahat, di ba? Ito para sa tubig, para sa ilaw, para sa pagkain, di ba? And everything. Tapos sasabihin siya, wala na! Di ba? Wala na yung pera. Nasaan na yung pera? Parang ng milyon yung ibinigay. Di ba? Kadalasan ganon, no? Yung nangyayari na problema sa mga mag-asawa. Minsan nag-aaway din sa lahat ng bagay. Di ba, sa lahat ng bagay. Sinasabi po ni Pablo ito, di ba, na sabi niya dito, ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay nito. Yan ang nais kong maiwasan ninyo. So, just imagine mga kapatid, this is not a command. This is an advice for the single people. No, na alam mo, kapag ang dalawang flesh, ano ba yung mga problema ng flesh na ito? Pinagsama mo, problema talaga yan. Inggit, diba? Anger, selfishness, stupidity, sabi ng iba, no? Bakit mo yun ginawa? Diba? Bakit mo ipinasok yung sapatos mo? Kalilinis ko lang. Ang dami-dami pinag-aawayan, no? Bakit yung tabo nandun? Dapat nandun sa loob. Bakit yung colored na damit inihalo mo sa puti? Diba? Ang daming two flesh, di ba, na magsasama sa two sinner na magsasama sa isang bahay, dagdagan pa ng kanilang mga maliliit na mga flesh or lumalaking mga flesh, it is really a problem. Di ba? It is really a problem. Asawa mo pa, mabarkada or whatever na kanyang ginagawa na nakakapag anong tawag doon, yung nakakapagluto or nakakabili ng mga ipupulutan, di ba? Samantalang kayo, ang ulam nyo ay asin, di ba? Tapos nagtawag ng barkada, di ba? Binilhan ng baka, niluto, di ba? Amoy lang yung naamoy mo, hindi mo natikman kasi para sa barkada. May mga ganon mga kapatid. To tell you frankly, may mga ganon. Di ba? Na inuuna yung barkada and everything. So, napakahirap. Di ba? Sinasabi ko po ito, sinasabi din po ito ni Pablo, hindi upang takutin tayo. Di ba? Hindi upang, ay, grabe talaga, nagsisi talaga akong mag-asawa. Di ba? May mga ganun din sinasabi. Nagsisi talaga ako, bakit siya yung pinili ko? Di ba? Pero ang sinasabi po dito mga kapatid na hindi. Di ba? Hindi. Sinasabi, ina-advise sa atin na ito yung mga bagay na dapat nating i-expect kapag tayo po ay nagsasawa. If you don't have the gift of singleness, mag-asawa ka. Pero kung may gift ka ng singleness, at least you are safe from this. Safe ka sa bagay na ito. Kasi it is a gift, it is a personal gift from God. Kung wala kang gift nito, di ba? Kung wala kang gift nito, mag-asawa ka kaysa magkasala, di ba sabi niya? Kaysa mababurn ka sa hell. Kasi ayaw mo ngang mag-asawa, maraming ganito ngayon sa panahon natin, ayaw mag-asawa, pero nag-fling sila. Di ba? Ayaw nilang mag-commit into marriage, pero nagli-live-in sila. Di ba? Ayaw nilang magkaroon ng commitment, pero nagbabayad sila. Meron akong napanood na gano'n, yung online. Online na kinokontak yung lalaki tapos pupunta sa bahay. Di ba? May mga gano'n, no, na nangyayari sa kapaligiran po natin. No? So, ito yung gusto ni Paul na hindi natin maranasan, di ba, Sister Jen? Diba, Sister Jen? Mas maganda, sabi, ay hindi talaga, diba? Sabi namin nung the last time, malaya ka na sis, ay hindi. Ayan, tanggapin yung kalayaan. At ito yung sinasabi, dahil magkakaroon ng panibagong problema kapag ikaw ay pumasok ulit into marriage.
Di ba? Into marriage. May narinig din ako na sabi, bakit nakukuha ng bato na ipupukpok mo ulit sa iyong ulo? Di ba? May mga ganon na sinasabi. Verse 29, dahil sa problema sa flesh, mas mabuti na kung ikaw ay may gift. Kung ikaw ay may gift. Wala ka talagang desire for marriage. Di ba? Dami-daming mga nagme-message sa'yo, dami-daming mga nagpaparamdam, di ba? May mga ganon. Minsan nag-aaway-away na sila sa'yo, ang haba ng hair, di ba? Pero wala ka talaga, wala, no? Hanggang sa sila na yung nag-asawa, di ba? Naiwan ka na lang mag-isa, di ba? Pero ikaw ay masaya, di ba? Because marriage cannot complete a person. Di ba? May mga nagsasabi na kung mag-aasawa lang talaga ako, magiging kumpleto na ako. Di ba? May mga ganun na nagsasabi na kasi kailangan ko na talaga ng makakasama eh. Mga kapatid, marriage cannot complete a person. Kapag ikaw ay may desire sexually, tapos sasabihin mo, ay kailangan ko na talaga ng partner. Hindi! It cannot complete you kahit magkaroon ka ng partner. Kung ganyan ka-sinful pa rin ang buhay mo, magkakasala ka pa rin. Di ba? Because marriage is not the solution to everything. Sino sa inyong mag-agree? Kala ninyo mapabuti yung buhay ninyo? Di ba? Nung kayo ay nag-asawa, di ba? Hindi lang alam ng kahit sino. Ngumingiti na lang kayo dahil alam ninyo kung ano yung tunay na problema within the home of a family. Tayo naman ay membro din ng pamilya, di ba? And we know, si tatay, si nanay, di ba kung ano yung kanilang mga aawayan. Ang dami-dami, lagi, ano? Sabi dito, mga kapatid, verse 29, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon. Malapit na ang wakas ng panahon, kaya mula ngayon, ang mga may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Anong ibig sabihin nito ni Pablo? Sinasabi po nito ni Pablo, mga kapatid, na ang marriage, ang pagiging may asawa, ito ay temporal things lang dito sa mundo. Temporary lang. Kasi sa heaven, wala nang asa-asawa dun eh. Di ba? Temporary lang ito, kaya wag mong ang tawag doon? Temporary lang yung pag-asa, katulad ng buhay natin. It's also temporary. Di ba? Kaya wag mong ipuput lahat ng panahon mo sa pamilya mo. Kasi it's just a temporary thing. Ang marriage ay temporary lang. Ito ay magpapas din. Diba? Mawawala din ito. Hindi lang sa mamatay siya o mamamatay ka. Pero temporary lang ito. So you must enjoy it. Whatever gift is given to you by God, just enjoy it. Kung ikaw ay married. Kasi maraming mga married people, mga kapatid, na they don't serve God because they have a family to feed. Di ba? Maraming mga married people, they don't commit themselves into the ministry kasi marami silang ginagawa. Divided yung kanilang panahon. Di ba? Divided yung lahat. Hindi sila nakakapagbigay sa gawain ng Panginoon kasi akala nila, di ba, hindi sapat yung lahat ng bagay para sa pamilya nila. Marami silang pinifeed. Marami silang iniisip. Diba? Marami silang, kasi they put everything into that marriage. Diba? Alam mo yon? Hinanapan mo, bakit ito lang ang sahod mo? Bakit ganito lang? Bakit ganito lang? And everything. Kaya nga maraming mga, yung mga psychologists nagsasabi, kung gusto mo daw, matuwa yung misis mo, bigyan mo ng pera. Diba? May mga ganun sinasabi nila, no? Yung talagang sa YouTube lang, sasabihin mo na, iipit mo na lang daw sa wallet niya, talagang ngingiti. Parang, unfair naman yun, mga kapatid, no, sa ating mga babae, tayo mukhang pera. Ganon. Na yun na lang yung nagpapasaya sa atin. Diba? Hindi ganon, no? Ewan ko lang sa inyo, diba? Yung talagang bibigyan ka ng maraming pera, tuwang-tuwa ka na, diba? Hindi po,
ganon, no? It is just a temporary thing. Sinasabi po ni Pablo dito, temporary lang yung marriage. 'Di ba? You have given that gift, binigay sa inyo ng Diyos 'yan to produce family that will worship God. Temporary lang po 'yon. Hindi yung pagdating mo sa langit, 'di ba? Mag-asawa pa rin kayo. Hindi, walang ganon, 'di ba? May question na sinasabi po dito na inas po kay Jesus, pero sinabi nila wala na doon, hindi na 'yan issue. Panlupa lang 'yan. Yung marriage na 'yan, panlupa lang 'yan, no? At sabi dito, ang importante, sinasabi po dito ni Pablo, ay kayo ay makapaglaan ng inyong panahon sa Panginoon. Kasi sinabi ko po kanina, maraming mga married people, wala silang panahon sa Panginoon. Kasi ang panahon nila, nasa pamilya nila. At sinasabi po ito ni Pablo, kasi hindi na yan importante ngayon. Ang pinaka-importante, di ba, ay malaman mo kung ikaw ay married people, someday you will soon face God. Kung ikaw naman ay single, someday you will also face God. Di ba? We will face the Lord. Di ba? Ano man po yung ating kalagayan. No? Sabi dito, malapit na ang wakas ng panahon. Kaya mula ngayon, ang mga may asawa ay mamuhay ng parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang mga bumibili na parang walang ari-arian. No? Ano bang sinasabi nito mga kapatid? No? Sabi nito, alam mo, ang isa sa nakakapagpalayo sa mga married people about their service, di ba, sa Panginoon is their family and the need of the family. Di ba? The need of the family. Kasi kailangan ito Kung ano-anong mga kailangan ng cellphone Kaya ako nag-relieve. Di ba? Kailangan ng cellphone ng anak ko Wala kasing walang gamit sa Google. Di ba? Nag-google kasi siya. No? Ginagamit niya yun for research and everything. Sabi dito, ang mga nananangis na parang di nananangis. Alam mo yung emotions naman ang sinasabi dito. Di ba? Ang sinasabi dito, yung mga emotions ng mga tao. No? Na kung namatay, kunyari namatay yung asawa niya, parang end na ng kanyang buhay. Di ba? Hindi na talaga end na to ng buhay ko. No? Dapat sumama na lang ako. Diba? Sumama na lang ako. Pero hindi. Yung mga emotions, tinulak daw. Tinulak na may ganong kwento. Tinulak. Yun. Yung mga emotions, sabi ito, mga nagagalak na parang ang mga bumibili na parang walang mga ari-arian. Yung mga commodities naman ang sinasabi po dito. Diba? Yung mga commodities. Masyado tayong abala sa lahat ng bagay. Diba? Dito sa mundo. Yung mga may asawa ito, yung emotions nila, diba? Kailangan hinuhold nila kasi baka magalit yung kanilang partner and everything. Yung mga commodities naman, kailangan nandyan lahat sa loob ng tahanan. So marami silang mga pinagkakaabalahan sa buhay, maraming iniisip sa buhay. Sabi dito, at ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na para bang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. So sinasabi po dito ni Pablo, mga kapatid, na ang pag-aasawa, kasi this is for the single people, and to those na biyuda or walang mga asawa, na marami silang mga iniisip. Diba? Marami silang ikino-consider, diba, sa kanilang mga buhay, Pero ang sinasabi po dito ni Paul na malapit na yung daigdig na ito at malapit na yung katapusan, diba? Malapit na yung katapusan. Kaya sabi dito, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan
pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay sa sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Totoo po ba ito, mga married people? Totoo po ba ito? Na yung inyong pinagkakaabalahan, di ba? Lagi mong kino-consider, ano ba yung gusto niya, ano ba yung ayaw niya, ito na yung iyong pinagkakaabalahan. Di ba? Ano ba yung sinasabi niya? May mga asawa na ayaw din kayong mag-church. Di ba? Ayaw niya kayong mag-commit sa gawain. Ayaw din niya kayong magbigay sa gawain ng Lord. Ayaw niya, basta ayaw niya kasi nandun si brother. 'Di ba? Kung ano-anong iniisip, 'di ba, ng iba. Hindi naman natin sila masisi kasi there are many professing Christians na ganito po yung kanilang gawain. 'Di ba? Ganyan yung kanilang gawain. Pero ang sinasabi po dito ni Paul na kung ikaw ay may asawa, divided yung iyong panahon. Divided yung iyong buhay. Kasi ang una mong i-consider yung asawa mo, 'di ba? Ano ba yung kanyang sinasabi? No, sabi dito, dahil dito verse 34, hati ang kanyang malasakit. Totoo? Hati yung inyong malasakit. 'Di ba? Kasi marami kami kino-consider. Ito yung sinasabi ko po kanina. Kung ikaw naman ay masawa, ay hindi, magbubuhay dalaga ako. I can buy everything. Tapos yung pinost sa Facebook, butas-butas ang damit ng anak, gusgusin and everything. Diba? Hindi naman po yun maganda. Diba? At hindi rin po yun tama. O kaya yung, ang ganda-ganda mo nga dito, pero yung asawa mo, mukha namang basurero. Diba? Kasi, wala diba? Pinag-alaga mo siya ng iyong mga anak, lahat na lang ay binigay mo sa kanya yung responsibility. Hindi siya makapagtrabaho din dahil nga naalagaan niya ang inyong mga anak. Di ba? Tapos hindi mo naman siya nabibigyan o naibibilhan man lang ng bago niyang damit. May mga ganon na nangyayari. Marami yan sa Tulfo. Di ba? Kaya ako sinasabi, kasi marami yan, no? Kaya nga nagre-reklamo na yung mga nanonood. Pwede bang yung tungkol sa mga mag-asawa, pwede bang once a month na lang? Kasi nakakarindi na. It's the same, it's the same problem, it's the same alam mo yun? Pare-parehas lang na po, kabit dito, kabit doon, di ba? Away mag-asawa and everything. Sabi, nagre-reklamo, wala nang masyadong nanonood. Hindi na inaabot ng milyon. Kasi yun na lang, kaya babaguhin daw nila. Di ba? Alam ko yun. Babaguhin nila. Sabi dito, gayon din naman ang pinagkakabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang may talaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko po, mga kapatid, na hindi po masamang mag-asawa. Diba? Sinasabi ko rin po na hindi rin masama na ikaw ay single. Pero ito po yung ating kakaharapin. Diba? Hindi ko rin po sinasabi na yung single ay mas spiritual kaysa doon sa married, 'di ba? Hindi rin po 'yon. 'Di ba yung issue po dito? Ang issue po dito ay kahit anuman ang iyong kalagayan, ano ba ang ginagawa mo, 'di ba? Sa Panginoon. Ano ba yung ginagawa mo sa Panginoon? Are you dedicating your married life into the Lord? Diba? Nagagamit ba yon? Hindi ba issue sa iyo yon? Kaya nga importante na kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat Kristiyano din yung asawa mo. Diba? Kasi kung hindi, talagang war sa lahat ng bagay. Maliban na lamang kung yung asawa walang isip. Diba? Yung hindi magre-reklamo, bigay ko to, bigay mo. Diba? Alam mo yung parot-parot style lang. Ito, punta tayo. Sige, punta tayo. Pero walang ganun Di ba? Kaya importante, kayo na nakapag-asawa ng mga unbeliever, you can understand, di ba, na mahirap. Magsimba tayo, kayo na lang, parang pambabae lang yung church. Di ba? May mga ganon. Ba't wala si tatay? Kasi puro babae. Puro babae yung mga nasa church. Di ba? At kung merong mga lalaki doon, minsan sinasabi nila, bading.
Di ba? Kasi parang pang-bading yung church. Hindi. Di ba? Hindi siya. No? Hindi siya. Sabi dito, subalit ang pinagkakabalahan ng babaeng may asawa ay mga bagay sa sanlibutan ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Kayo po na mga may asawa, mga kapatid, hindi po ito reason for you to not serve God. Diba? You can serve God kung ano man yung inyong kalagayan. But do not put everything 100% into that marriage life. Kasi sabi ko po nga kanina, it is just a temporary thing. Pandito lang, naging perfect nga yung marriage life mo, nakalimutan mo man yung spiritual mo. Di ba? Sabi ni Jesus, aanhin mo, mapasayo man ang lahat ng bagay sa mundo kung mawawala naman ang iyong kaluluwa. Di ba? Pasasaan ka. No? So, ito yung sinasabi sa atin. Verse 35, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Kayo na mga single, di ba? Kayo na mga married, di ba? Kayo na mga biyuda. Ito ay advice para sa atin. It is not a command, di ba? It is not a law, but it is an advice. Sabi dito, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan, sabi ni Pablo. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Kasi problema ito ng Corinthian church eh. Kasi yung mga single na may pressure. Diba? Kasi sabi ng mga iba, mag-asawa ka. Kasi importanteng mag-asawa. Sabi naman ng mga iba, ay hindi. In-address ito ni Paul, both are good if you have that gift. Diba? If you have that gift. Sabi dito, 36, kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan at dahil dito ay kailangang pakasal sila. Pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Di ba? Kung kayo may boyfriend na kayo, tapos sabi dito, very clear, no? Kung meron ng masidhing pagnanasa, di ba? Yung talagang nagnasa na kayo, physically, di ba, sa isa't isa, no? Sabi niyo, no, magpakasal na kayo. Kasi kung hindi kayo magpapakasal, di ba, kayo na magkatipan, magkakasala kayo. Anong kasalanan yon? Fornication. Di ba, fornication? At isa ang fornication sa mga kasalanan na hindi makakapasok sa kaharian ng langit. No? So, very important na magpakasal. Sabi dito, pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Kasi yung mga sexual desire, mga kapatid, can be fulfilled in marriage. Diba? In marriage. Sa marriage lang. Marriage vow, no? Hindi yung nakita mo lang, kung sino-sino, any kind of sexual intimacy outside marriage is sin. Diba? Outside or before marriage is sin. Sabi dito, at dahil dito kailangan pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ang kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya ay may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. No? Kung kayo ay may boyfriend, tapos wala talaga, no? Huwag muna, nagpasya kayo na huwag muna, may pagpipigil sa sarili, mabuti, sabi ni Paul. Ito na kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. Sabi ni Paul ulit, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Sa flat namin, yung mga mag-asawa, sinasabi nila sa amin, huwag na kayong mag-asawa. Diba? I don't know kung anong mga pinagdadaanan nila. Yung mga iba naman, mag-asawa kayo. And everything, no? I don't know. You both know. No? You both know. No? Mabuti ang mag-asawa if you have that gift. Pero kung wala, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Si Paul, mga kapatid, maybe he can share this with us kasi sinasabi po ng iba na siya po ay may asawa. Kasi isa sa mga requirements doon po sa Sanhedrin ay kailangang may asawa. And he is a member of the Sanhedrin.
Di ba? So, anong nangyari doon sa kanyang asawa? So, probably namatay yung asawa niya, hindi nagkaanak, or probably nung siya ay nakakilala sa Panginoon, di ba, ikinast out siya. Pero hindi, we don't know kung ano po yung reason. Bakit niya sinasabi na single siya, or whether single talaga siya, o whatever it is. Pero, alam mo, yung kanyang mga ibinibigay na mga katuruan po sa atin, ay tama naman, di ba? Wala. Kaya nag-agree ba kayo o nagdi-disagree, di ba, sa kanya? Tama naman. Mas mabuti, di ba, ang hindi mag-asawa. Sabi niya dito, mas mabuti ang hindi mag-asawa kasi doon sa kanyang mga ibinigay sa atin, no, na mga bagay na ating nalaman. Kung if you have the gift, uulitin ko yon kasi baka ma-misinterpret po natin. If you have that gift, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ano bang kaibahan? Di ba? Ano bang kaibahan? Dahil feeling mo maganda ka, dahil ikaw ay nakapag-asawa. Bakit? Ang dami namang pangit, di ba, na may asawa. Wala yun. Meron nga ang ganda-ganda. Meron nga ang ganda-ganda na babae, Sister Jen. Ang napangasawa niya, unano. Okay sana kung gwapo yung unano, hindi naman. Di ba? Talagang ano lang talaga. Hindi ko sinasabi na pangit po yung maging unano. Pero minsan kasi di ba, yung mga degrading na ginagawa ng tao, di ba, pagdating po sa pag-asawa, bakit siya? Bakit hindi na lang si ganito? Bakit hindi na lang si ganyan? Kasi yun ang para sa kanya eh. It is a gift. Ano yung gift sa inyo? Manatili kayo sa gift na yun and use it for glory, for God's glory. Bakit sinasabi ni Paul na mas mabuti ang walang asawa? Di ba? Sinabi po natin kasi temporary lang din naman ito. Kasi maraming mga kakasuungin na mga problema, di ba? Kasi sasabak tayo sa matinding persecution. Sabi niya, tapos yung mga may asawa, masyado silang preoccupied sa napakaraming mga bagay, di ba? And last, sabi dito, ang pag-aasawa, mga kapatid, ay permanente. It is permanent. Permanent. Sabi dito, 39, verse 39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Permanente yung pag-aasawa. Bakit naman sinasabi sa ibang account na pagka-adultery, mag-break, di ba, yung bandage ng marriage. Ito talaga yung batas ng Lord. Dito talaga niya sinabi, di ba, na permanent yung pag-aasawa. Hindi ka na pwedeng mamili pa ng iba kung ikaw ay nakapag-asawa na. Kaya nga, sa mga Christians, tayong mga Christians, kasi si Paul, na-address niya ito, di ba, sa mga Christians sa Corinth, permanente po yung pag-aasawa. Hindi mo na siya pwedeng ipagpalit. Di ba? Hindi mo na siya pwedeng dagdagan. Permanente po yung pag-aasawa. Nakatali ka na habang nabubuhay ka. Sa kanya na lang, siya yung pinili mo eh. Di ba? Hindi ka na pwedeng kumawala. Permanente po yung pag-aasawa, no? Kapag namatay ang lalaki, huwag mo namang patayin, di ba? Para ikaw ay ma-free, di ba? Kasi kasalanan din yan, murder. Huwag mo nang dagdagan, no? Sabi dito, kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-asawa sa sino mang maibigan niya, di ba? Ngunit dapat sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. Ito ay batas sa mga Christians. Kapag Kristiyano kayo na mag-asawa, ulitin ko, permanente ang kasal. Permanente ang pagkakatali sa inyo. Pero kapag unbeliever yung asawa mo, at siya ay nakipag-adultery, di ba? Malaya ka na. Di ba? You are not already bonded by the law of marriage. Kasi considered dead na yon. Diba yun po yung sinasabi pero sabi ni Sister, hindi. Hindi. Kasi yun ang gusto niya, di ba? It is his or her choice, di ba? Kung ano po yung, pero pinapalaya na siya ng Panginoon kasi yung kanyang asawa ay may iba na,
di ba, na family, pinapalaya na siya, di ba? Pero kapag tayo po ay mga Kristiyano, walang divorce. Permanente po yun. Paano pag nag-adultery yung asawa ko? Christian yun, patawarin mo. Di ba? Babalik yan sa iyo. Kung talaga siyang may part sa puso po ng Panginoon, babalik siyang patawarin mo. Kristiyano tayo, hindi naman tayo perfect. Di ba? Hindi tayo perfect. Pero kapag unbeliever, sabi niya, palayain niyo. Palayain niyo siya. Kasi ang concern ng God is for the believer. Gusto niya na magkaroon ng kapayapaan ang buhay ng believer na yan. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng batas ng Diyos. Sabi nito, para sa ating kabutihan. Ang babae may layo ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya, ngunit dapat sa isa ring nananampalataya sa Panginoon. Kung mamatay ang asawa mo na Christian ka, di ba? Ang aasawahin mo din. Kung gusto mo lang, hindi ka naman pinipili. Di ba? Kung gusto mo lang, dapat yung mananampalataya din sa Panginoon. So, balit, sabi dito verse 40, sa aking palagay, ito na naman siya, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Iyan ang palagay ko at sa palagay ko na may nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. It's good to be single. And it's good also to be married. Kaya lang, kayo na mga married, marami kayong kino-consider. Di ba? Totoo po ba yun o hindi? Kami na mga single, bibilang kami bibilhin, yung sa sarili mo, invest dito, invest doon. Pero kayo, di ba, na mga married people, you have a lot of things to do. Bayad sa bahay, bayad sa ganito, mga kapatid mo pa, mga ano mo pa, and everything. And it's a gift from God. You must enjoy whatever it is. Di ba? Binigay yan sa inyo ng Panginoon kasi alam niya na kaya niyo. Sa amin naman ng mga single, binigay yan sa amin. Kasi alam ng Diyos, di ba, na yung pagiging single namin ay gagamitin namin for His glory. At kung bibiyayaan man kami, di ba, ng aming mga mapapangasawa, it is not bad. Hindi kami magkakasala. Mag-aasawa kami. Di ba, kapag hindi dumating si Mr. Right, no? Kasi baka mangulubot na tayo. Di ba? Pero kapag dumating ang para sa'yo, nabigay ng Panginoon. Kasi walang Mr. Right dahil hindi ako Miss Right. Di ba? Ang naghahanap lang ng Mr. Right, yung talagang perfecto na, di ba, yung kanyang buhay. Ano man yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, let's use it for God's glory. So, let us pray. O God, salamat po, O Diyos, sa mga salita, O Diyos, ng banal na kasulatan na amin pong napakinggan, O God. It's just a practical lessons on life, O Lord. Patungkol po sa amin na mga single, and even doon po sa mga biyuda, Panginoon. At kami man po, O Diyos, ay may mga asawa or mga walang asawa na nakarinig ng inyo pong mga salita. It is also a word, Panginoon, para po sa amin to not to put pressure on those single people, Panginoon, na sa ngayon ay ini-enjoy pa nila yung gift, O God, na inyo pong ipinagkaloob, O Diyos, sa kanila. And for us single naman, O God, na encounter ng mga message na ito, we can understand, O God, yung kalagayan po ng mga kapatid namin na may mga pamilya, may mga asawa, O Diyos, at sa pamamagitan po nito, nalaman po namin, O Diyos, yung kanila pong mga concerns, yung kanila pong mga pinagdadaanan, Panginoon, at na buksan po ang aming kaisipan, O Diyos, na magiging mas mapagmahal po kami, O Diyos, sa kanila, mas magiging supportive po kami, Panginoon, sa kanila, sa pamamagitan po ng pananalangin, at sa pamamagitan, O God, ng pag-i-encourage, O Diyos, na sa anumang pinagdadaanan po nila sa kanila pong mga marriage life, O God, sa kanilang mga married life,
O Diyos, ay sa pamamagitan po ng inyo pong tulong, O Diyos, at biyaya at grasya, O God, ay inyo pong iaayos, O Diyos, ang lahat ng patungkol po, Panginoon, sa kanila. Dalangin po namin na sa bawat tahanan, O Diyos, ng mga kapatid po na ito, ay tunay na kayo po, Panginoon, ang maging Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ng kanila pong mga buhay. Ibinabalik na po namin sa inyo, O God, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Victory. Let's stand up, mga kapatid. Ano, victorious ba ang mga single? Amen. Yung mga married. Sobra pa. Manatili sa kung nasaan kayo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa kanya pong salita. At ibalik po natin sa Diyos ang papuri. Mawitan po natin siya ng isang himno. Magmi-meeting tayo ng 7, pero wala pa naman kayo. So
naman po ito, sa mga core, sa nasa core group, nais po natin na mag-prepare po kayo ng mga suggestions na ilalagay po natin para sa calendar 2021. Kung ano yung mga pwede nyong ibigay na mga pwede nyong isuggest for 2021 at ipag-pray natin yung ilalagay po natin sa calendar natin. And hopefully matapos ng corona para marami na po tayong magagawa. Praise God. At sa 19 po ang ating pong Christmas party and celebration. So ipalista nyo na lang po kay Sister Eileen yung inyo pong mga food. At pwede po itong i-refund, mga kapatid. No? Pwede po natin itong i-refund kung gusto po natin i-refund. Bali, dalawa pong menu ang ating pong gagawin. And sa decorations po, sino po yung libreng mag-decoration? Ano lang, konting decoration. Sister Irene. Sabi ko ito. May sabi. Tapos si ano sa